Tayo po ay magpapatuloy sa pakikinig po ng mensahe ng salita ng Diyos. At bago po tayo magpatuloy sa mensahe ng salita ng Diyos, tayo muna po ay sandaling dumulog sa ating Diyos at tayo po ay manalangin. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, kinikilala po namin ang iyong presensya sa amin pong kalagitnaan. Hinihiling po namin ang pangunguna mo, pagsama mo, pagtuturo mo sa pamagitan po ng iyong banal salita. Hawakan mo po ang namin ng iyong lingkod, ng bawat salitang lalabas po sa bibig ng iyong lingkod ay mga salitang nagbubuhat lamang po sa iyong pong banal na salita na magbibigay po sa amin ng pag-asa at kalakasan. At ang paggawa ng katitiman na agad sa iyong salita, hindi po namin na mapinapayagan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po. Papuri, pagsamba, pagluwalhati, tanging sa iyo lamang, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa oras pong ito, magpapatuloy po tayo sa mensahe ng salita ng Diyos. So, nung nakaraan, pinag-usapan po natin yung life ni King Saul. Pangalawa, yung King David. No? So, si King Ishbosheth ay hindi na po natin pinag-usapan sapagkat napakalimited lamang po ng kanyang mga nakatala sa Biblia, no? Kaya ngayon po, pag-uusapan po natin ay isa sa greatest king talaga na kinilala sa buong Israel at mag-isang panahon po natin ngayon, no? Si King Solomon. So pag-uusapan po natin, rise and fall of King Solomon. Matatagpuan po natin ang talatang natin pong pagbabatayan o pag-uusapan sa aklat po ng unang Samuel, chapter 12, verse 24 to 25. Inaliw ni David si Bathsheba at sinipingan muli itong nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Solomon ang ipinangalan ni David sa bata. Palibhas ay mahal ni Yahweh ang bata, sinugo niya si Propeta Nathan upang sabihin Jedediah ang itawag sa bata, nang ibig sabihin mahal ni Yahweh. Si Haring Solomon po ang taong nabuhay na pinaka-matalino sa mundong ito. At siya rin ang the most foolish person. So makikita po natin na sa bandang huli ng buhay po niya ay hindi niya po sinunod ang salita po ng Diyos. Sino po ba si King Solomon? No? Si Solomon po ayon sa iba ay pangatlong hari ng Israel. Pero kapag binibilang po, una po si King Solomon, si King Saul, pagkatapos yung anak niya na si King Ishbosheth, pagkatapos po si David, pang-apat po si Haring Solomon. So siya po ay naghari sa Israel sa loob po ng 40 taon na kung saan po ay talaga naging matatag, mapayapa at maunlad ang bansang Israel. Siya rin po yung ginamit ng Diyos para itayo ang templo ni Yahweh na pinasimulan ng kanyang amang si Haring David. Subalit hindi na ipagpatuloy dahil hindi siya pinayagan ng Diyos. Kaya si Solomon po ang nagtayo ng templo ni Yahweh. Marami rin po siyang naisulat ng mga libro tulad po ng Book of Proverbs, Song of Solomon, the Book of Ecclesiastes, at dalawa po sa aklat ng Awit. Ang ibig sabihin po ng salitang Solomon ay peaceable. At ginawa ng Diyos, pinapunta si Propeta Nathan, ang sabi, sige, Jedediah din ang itatawag mo sa kanya. Ang ibig sabihin, mahal ni Yahweh. Kasi madalas ginagamit lang natin yung Solomon, no? Pero Jedediah, ang pangalang ibinigay ng Diyos kay Solomon, ang ibig sabihin po ay mahal ni Yahweh. Si Solomon po ang pangalawang anak ni David kay Bathsheba dahil yung una po ay namatay at yun po ang dahilan, no, kung bakit minahal ng Diyos itong si
Solomon, no? Dahil po sa nakita niya rin katapatan po ni Haring David, no? So ulitin ko, ang ibig sabihin po ng Solomon ay peaceable, at ang pinangalan naman ng Diyos sa kanya kay Solomon ay Jedidiah, nang ibig sabihin ay beloved of the Lord. So nasa baby pa lang itong si Solomon, mahal na ni Yahweh ang taong ito. At kung titingnan natin, pag-aaralan po natin yung buhay ni Haring Solomon, sabi ko nga, napakapalad ng taong ito. Alam niyo po kung bakit? Sabi ng mga matatanda, no, ang isang bata daw na pinanganak na mayaman na o milyonaryo na, sabi pinanganak na parang meron na daw kutsarang ginto sa bibig. No, ibig sabihin talagang wala lang po magiging problema sa kanyang mga pangangailangan. Pag-uusapan po natin yung buhay ni Haring Solomon sa mga oras na to. So tingnan po natin, kasi ang title po natin ngayon is The Rise and Fall of King Solomon. So tingnan po natin yung Rise of King Solomon. So God chose him as a king of Israel. Sabi po yan sa binasa natin kanina, no? Sa unang Chronicles chapter 22 verse 6 to 12, no? Bago din po yung nasa tiyan pa lang, pinilinas lang siya ni Yahweh bilang maging hari ng Israel. Sabi po dyan sa verse 6 ng unang Chronicles chapter 22, ipinatawag niya ang anak niyang si Solomon at sinabi, ipagtatayo mo ng bahay si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sinabi niya rito, anak, matagal ko nang binalak na magtayo ng templo upang parangalan ang aking Diyos na si Yahweh. Ngunit sinabi niya sa akin na marami na akong napatay at napakaraming hinarap na labanan. Dahil sa bahid ng dugo sa aking mga kamay, hindi niya ako pinayagang magtayo ng templo para sa kanya. Ngunit ipinangako niyang pagkakalooban niya ako ng isang anak na lalaki, mamumuhay ito ng payapa at hindi gagambalain ng kanyang mga kaaway habang siya ay nabubuhay. Tatawagin siyang Solomon, sapagkat bibigyan ko ang Israel ng kapayapaan at kapanatagan sa panahon ng kanyang paghahari. So yun ang pong ibig sabihin ng salitang Solomon, no? Sinabi pa niya sa akin, siya ang magtatayo ng templo para sa akin. Magiging anak ko siya at ako'y magiging ama niya. Patatatagin ko ang paghahari ng kanyang angkan sa Israel magpakailanman. So dito po makikita natin na sinabi po doon sa talatang yan, no? Verse 8, verse 9, no? Sabi po rito, tatawagin si Solomon, no? And then verse 10, patatagin ko ang paghahari ng kanyang angkan sa Israel. In verse 11, bigyan ka nawa ng Diyos mong si Yahweh ng karunungan at pangunawa upang pagharian mo ang Israel ayon sa kanyang pautusan. Mahirap pong ipaliwanag kung bakit Solomon ang pinili ni Yahweh para maging hari ng Israel. Una po, siya ay anak ni David kay Bathsheba. Yung pinagmulan po ng sabihin natin ng kanyang pamilya ay galing po sa isang relasyong hindi dapat nangyari. Bakit po? Maling relasyon ang nagbuhat pa ng pagpatay kay Urias. At kung titingnan din natin, marami rin namang anak si Haring David na pwedeng maging hari po ng Israel. At kung ating titingnan po, dapat yung panganay talaga, no? Kaya nga, yung isa niyang kapatid, no, ay gusto maging hari din dahil siya talaga yung dapat na susunod sa lineage, sa lineage nila, no? Sa lineage nila. Dahil siya ang medyo may edad, no? Pero bakit si Solomon ang pinili na kung saan ay galing sa isang, sabihin natin relasyon na hindi naman tama sa harapan ng tao at maging sa harapan ng Diyos. So, kung bakit si Solomon ang napili, tanging Diyos lamang ang nakakalam, bagamat totoo niyan, wala pa siyang kaalaman, bata pa at wala pa rin karanasan. Kung tinitingnan ko siya at pinag-aaralan, maliwanag na ang Diyos po ay hindi tumitingin sa kakayahan kung gaano maganda ang pinagmulan mo ang pamilya para maging isang dakila na tao na gagamitin ng Diyos sa kanyang kaharian. So maliwanag po na si Solomon ay larawan ng biyaya ng Diyos sa buhay ng isang tao na kung saan ay pinapakita po ng Biblia na hindi malaga sa kanya ang husay o antas
ng buhay ng isang tao o even yung family background na pinagmulan, ang malaga sa Diyos ay ang puso na naglilingkod sa Kanya. And ang Diyos ang tanging nakakaalam kung bakit kung itong si Solomon ang pinili ng Diyos. Sa buhay din natin, pwede po tayong gamitin ng Diyos. Ano man po yung mga pangit na nangyari sa buhay natin, makikita po natin na may plano ang Diyos sa mga bagay na yan. At pwede niya tayong gawing isang instrumento ng Kanyang pag-ibig at kadakilaan sa mga tao. Ang nakakatuwa pa niyan, siya rin yung ginamit ng Diyos para magtayo ng templo ni Yahweh. At alam po natin na ang templong ito ang naging daan para kilalanin po ang bansang Israel dahil sa talagang ganda at husay ng pagkakagawa po ng templong ito. Talagang ito po ay nagsisimbolo ng kapangyarihan at ng kaluwalhatian ng Diyos. So makita po natin, siya po ay nagtagumpay dahil mismo ang Diyos ang pumili sa Kanya. Mismo ang Diyos ang nagtalaga sa Kanya. Mismo ang Diyos ang siyang pumili upang maging hari ng Israel. Itong si Solomon. So makita po natin yung pag-angat ng buhay ni Haring Solomon, Diyos ang pumili. At ang Diyos ang nakakaalam kung bakit si Solomon ang pinili niya bilang maging hari ng Israel. Bagamat marami pang nauna sa kanya, may mga anak ni Haring David. Dahil tulad ng sinabi ko kanina, larawan niya ng biyaya ng Diyos. Kahit sino, pwede niyang gawing dakila. Ano man ang pinagmulan ng ating pong buhay o pamilya. At ang nakakatuwa pa niyan, si Propeta Nathan po, ang ginamit ng Diyos para i-rebuke itong si David dahil sa pangangalunya niya kay Bathsheba. At si Nathan din po ang pumunta kay David, para sabihin, ang anak mong papangalan niya ay Solomon, tatawagin din Jedediah, na ibig sabihin, mahal ni Yahweh. So makikita po natin, mahal ng Diyos si Solomon, pinili siya ng Diyos bilang maging hari ng Israel. Pangalawa, God gave him godly wisdom. Makikita po natin yan sa verse 9 hanggang verse 10. Sabi po ni Solomon, Panginoong Yahweh, natupad sa akin ang pangako ninyo sa Kanya. Natupad sa akin ang pangako ninyo sa Kanya. Ginawa niyo akong hari ng isang lahing sindami ng alabok sa lupa. Kaya ngayon, ang hiling ko ay bigyan ninyo ako ng karunungan at kaalaman upang mapamahalaan ko ang bayang ito. Kung hindi, paano ko pamamahalaan ang malaking bayang ito? Ito ang nakakatawa kay Haring Solomon. Itong panalangin pong ito, itong isang panalangin niyang ito, ang bumago sa takbo ng kanyang buhay. Sa kanyang buhay po ay naranasan niyang katagpuin at direktang kinausap o kausapin ng Diyos. At siya ay humingi ng isang kahilingan na naging susi po ng tagumpay sa kanyang buhay. Naranasan niya ang pagkilos at pagpapala ng Diyos sa pagkakaroon ng karunungan. Ito po yung ibinigay ng Diyos kung bakit talaga kinilala si Haring Solomon sa bansang Israel at sa buong mundo. Ulitin ko po, yung karunungan ito na ibinigay ng Diyos, ang sangsusi kung bakit siya tinawag na talagang dakilang hari sa kanya pong kapanahunan. Pag pinag-usapan po natin ang kaharian o ang kaharian na itinatag ng Diyos, makikita niya, ito po ay punong-puno ng karunungan. Una, atin pong makikita, yung wisdom na ibinigay ng Diyos sa kanya ay mayroong kakayahang mag-solve ng problema. Imagine po, sino po ang hindi makakalimot sa kwentong ito na ang dalawang babaeng nagbebenta ng aliw na nagkaroon ng anak pareho at isang gabi bumangon yung isa dahil nadaganan niya yung kanyang anak, namatay at ipinagpalit. At dito po ay humarap sila kay Haring Solomon. At habang pinapakinggan niya, nagtatalo itong dalawang babaeng ito na kanya daw ang anak, yung isa naman
sisinungaling siya, kanya naman yung anak. So ang ginawa ni Haring Solomon, kumuha siya ng espada, sabi niya, bigyan niya ako ng espada, hatiin natin sa dalawa, ibigay sa dalawang itong tigkakalahati. Nung binabasa ko siya, parang, oo nga naman, no? Yung silakbo ng dugo, yung kumbaga pag sinabi mo yan sa anak, sa kanya na totoong nanay, na talagang magkakaroon ng talagang biglang reaksyon, na parang talagang iiyak, no? So makita natin nung sinabi niya yon, yung isa natigilan, yung isa nagmakaawa, wag na po, ibigay niyo na lamang po sa kanya ang aking anak. So dito po makikita natin na yung wisdom na ibinigay ng Lord sa kanya. Kaya nung malaman po yan ng buong Israel, ano po ang sabi ng Bible? Yan, sa talatang ito ng unang hari, chapter 3, verse 28, napabalita sa buong Israel ang hatol na iginawad ng hari, at ang lahat ay nagkaroon ng paggalang at takot sa kanya. Nabatid din ang taglay niya ang karunungan ng Diyos upang humatol ng makatarungan. Imagine po, dahil sa paghatol niya yun, dahil sa karunungang ibinigay ng Diyos, sa tamang desisyon, sa gitna ng problema, ano po ang sabi ng Bible? Lahat ay nagkaroon ng paggalang at takot sa Kanya. Yun po ang unang bagay na makikita po natin. Ang karunungan ay meron pong kakayanan na solusyonan ang anumang mga problema na kakaharapin niya bilang isang hari. Kung paano magiging tama ang kanyang desisyon sa isang problema. At pangalawa, makikita din po natin wisdom to secure better future. Makita po natin yan sa Proverbs chapter 24 verse 13 to 14. Sabi po dyan, my child, eat honey, for it is good, and the honeycomb is sweet to the taste. In the same way, wisdom is sweet to your soul. If you find it, you will have a bright future, and your hopes will not be cut short. Imagine po na ang karunungan po ay nagbibigay ng isang magandang kinabukasan. At hindi po nakakapagtaka yan kung bakit naranasan ni Solomon ang isang matatag, ang isang napakagandang kinabukasan dahil sa karunungang taglay ni Solomon na ibinigay mismo ng Diyos sa kanya. Isang bagay po nakakatuwa kapag meron pong karunungan ng isang tao. Sabi po sa talatang ito ng Proverbs chapter 8 verse 30 to 36, wisdom is to experience God's favor. Now therefore, O sons, listen to me, for blessed are they who keep my ways. Heed instruction and be wise, and do not neglect it. Blessed is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting at my doorposts. For he who finds me finds life and obtains favor from the Lord. But he who sins against me injures himself. All those who hate me love death. So ito po, pag binasa po natin yung Proverbs chapter 8, tungkol po yan sa karunungan, yung papuri tungkol sa karunungan. Sabi doon, natutuwa po kayo sinabi dyan, he who finds me finds life and obtains favor from the Lord. So makikita po natin dito yung favor na kapag meron ka pong karunungan, mararanasan mo ang favor ng Lord sa atin pong mga buhay. At kung atin pong titingnan, yung favor ng Lord sa buhay po ni Haring David, paano niya po naranasan ito? Ito kasi ang nagdala sa kanya sa tugatog ng tagumpay. At kapag binasa po natin ang unang hari, chapter 10, verse 14, 15, and 23 to 25, basahin ko po kung ano po yung favor na yan na naranasan niya, kung paano binigay ng Diyos sa kanya mga bagay na ito. Ang sabi po sa unang hari, chapter 10, verse 14, ang gintong dumarating kay Solomon taon-taon ay umaabot sa 23,310 kilo. Hindi pa kabilang dito ang buwis na galing sa mga mangangalakal, ang tubo sa pangangalakal mula sa labas ng bansa, at ang buwis na galing sa mga hari ng Arabia
at sa mga gobernador ng mga lalawigan. Verse 23, si Haring Solomon ang pinakamarunong at pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Dinadayo siya ng mga tao mula sa lahat ng panig ng daigdig upang marinig ang karunungang ibinigay ng Diyos. At ang bawat isa ay may dalang regalo sa kanya, mga sisidlang ginto at pilak, mga damit at mga sandata, mga pabango, mga kabayo at mola, at nagpatuloy ito sa loob ng maraming taon. Meron pa nga pong isang talata sa Bible ang sabi, ang ginto at ang pilak, no, sa Israel ay parang pangkaraniwang bato na lamang. Imagine kahit saan ka magpunta, makikita mo mga ginto. Ganon kadami ang ginto o kayamanan at impluwensya na ibinigay ng Diyos sa kanya. Because of wisdom. Kaya napakahalaga na makita natin, napakapalad ni Solomon kasi hindi siya naghirap talaga, hindi tulad ng tatay niya na naghirap sa pakikipagdigma, pakikipaglaban para lamang makuha niya yung posisyon, no, na ibinigay ng Diyos sa kanya bilang magiging kapalit ni Haring Saul. At naranasan na niya ang matinding paghabol ni Saul. Kumbaga, si David from rags to riches. Ito namang si Solomon, talagang pinanganak na merong gintong kutsara na sa kanyang bibig. Ang lahat po ng ito ay kaloob ng Diyos. Hindi dahil sa kung sino man si Solomon, o ano man yung kanyang karakter, o ano man yung kanyang pagkatao, yan ay dahil kaloob ng Diyos sa kanya. Dahil pinili niya sa Diyos, nabigyan siya ng karunungan upang pamahalaan ang bansang Israel. At dahil dito, nalagot ang Diyos. Alam na natin, na kapag karunungan ng hiningi mo, mapapansin po natin na talagang ito'y nagbibigay ng karangalan sa ating Diyos. Mamaya, pag-uusapan po natin yan, no? Ano po yung requirements lamang na dapat po nataglay natin? Kung nais po natin na maging isang taong sinasamahan, pinagpapala ng Diyos, pinangungunahan ng Diyos, isang bagay lang po ang nakita ko na hinihingi ng Diyos na requirement. At makikita po natin yan sa chapter 9, verse 1 to 5. Yun po natin, God's only requirement, no? Nang may paggawa na ni Solomon ang templo ni Yahweh, ang palasyo ng hari, at ang lahat ng binalak na ipatayo, nagpakita muli sa kanya si Yahweh tulad ng nangyari sa Gibeon. Sinabi sa kanya, ibinigay ko ang lahat ng hiniling mo sa iyong panalangin. So, lahat yan, act of God. Hindi yan act of Solomon. Gawa yan ng Diyos. Tinatakda ko sa templong ito na inyong pinatayo, dito mo ako sasambahin. Magpakailanman. Babantayan ko at iingatan ng templo ito habang panahon. Kung ikaw naman ay mananatiling tapat sa akin, gaya ng inyong amang si David, kung gagawin mong lahat ang mga pinagagawa ko sa iyo at susundin mo ang aking mga utos at tuntunin, pananatilihin ko sa trono ng Israel ang iyong angkan. Iyan ang aking ipinangako sa iyong amang si David. So dito po, ano yung requirements naman? Maging tapat lang. Itong si Haring Solomon. Ito na yung inihingi ng Diyos sa kanya. At naniniwala kong ito rin ang hinihingi sa atin ng Diyos. Maging tapat lamang tayo sa Diyos, sasamahan niya tayo, pamumunahan niya tayo. Mamaya, pag-uusapan pa rin po natin yan, yung katapatan na yan. Kasi parang sa tingin natin, parang napaka-special naman ang pagtingin ng Diyos kay Solomon. No? Kumbaga, binigay na lahat. Nung binabasa ko ito, pinag-aralan, ito rin po pala yung ino-offer sa atin ng Lord. No? Ino-offer sa mga taong susunod sa Kanya ng maging tapat. Mamaya, magdadaanan po natin yan sa ating buong pag-aaral po ng salita ng Diyos. No? Maaaring sabihin natin, hindi na ako magkakaroon ng karunungan tulad ni Solomon. Kasi sinabi naman din ng Bible yan eh. Wala nang susunod pa sa kanya yung kung pag-uusapan ng karunungan. No? Wala nang susunod na kasing dunong nitong si Solomon. Pero nais ng Diyos na magkaroon tayo ng karunungan kasi panawagan ng Diyos sa atin na talagang i-discern natin, hanapin natin ang karunungan. Sabi po ng aklat ng Kawikaan, chapter 9, verse 10, sabi po rito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. So ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan.
at pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Kaya naman natuwa si God kay Solomon sapagkat ang hiningi niya ay pagkatakot sa karunungan. At ang ibig sabihin ng karunungan, pagbibigay ng mataas na paggalang at pagsunod sa Diyos. No? At pagkilala sa banal na Diyos. Yun pong ibig sabihin na karunungan. No? At makikita po natin na kapag isang tao po ay gumagalang, sumusunod sa salita ng Diyos, ibig sabihin po, yun daw po ang panimula ng karunungan. At yun din man sabi ng Proverbs chapter 1 verse 7, di ba? Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pagkatakot kay Yahweh ay panimula ng karunungan. At ito yung sinabi niya sa Kawikaan chapter 9 verse 10. Sa Kawikaan chapter 11 verse 2, sabi rin, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay nagbubunga ng karunungan. So kinilala rin ni Haring Solomon na, Lord, hindi ko kayang pangunahan ito. No? Bata pa ako, walang kaalaman. So paano ko po pangunahan ang bansang ito na pinagkatiwala mo sa akin? So bigyan mo po ako ng karunungan. So ibig sabihin, nagpakumbaba itong si Haring Solomon sa Diyos. Binibigyan din niya na gusto niya talagang bigyan ng mataas ng paggalang ang Diyos, sumunod sa Diyos, at kilalanin ang banal na Diyos ng Israel. At dito natuwa ang Diyos. Kaya sabi ng Diyos, sige, no, hindi mo hiniling na maging tanyag ka, maging mayaman ka, o kaya yung pagkatalo ng mga kaaway mo, hindi mo yan hiniling, bagkus karunungan, ibibigay ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiniling. Bakit po? Dahil ang karunungan, nagpapakita ng kapakumbabaan, paggalang sa Diyos at pagsunod sa Kanyang salita. Pagkilala sa banal na Diyos, no, ng Israel. Kaya natuwa ang Diyos sa Kanya na ibinigay sa Kanya ang mga bagay na meron siya. O mga bagay na hiniling niya. O yung mga bagay din na hindi niya hiniling. Kaya napakalaga po yung pagpapakumbaba. Bakit po? The proud person does not like to admit his errors and his needs for growth. Kapag ang isang tao po ay masyadong napakataas na, hindi niya siya nakikinig, hindi niya siya sumusunod, wala nang pakialam sa iba. No? Ang tanging tingin niya sa sarili niya ay ang taas-taas na. At yun din po ang naging dahilan ng pagbaksak ni Haring Solomon. Minsan ang success po pala nakakatakot din, no? Dahil pwedeng mag-lead doon sa ating pagiging foolish person. Kaya makita natin ang lahat ng mga bagay na tinamasa ni Haring Solomon, kung bakit siya naging tanyag, lahat yan ay gawa ng Diyos, biyaya ng Diyos. Dahil makikita po natin yung paghingi niya ng karunungan, pagpapakita ng kapakumbabaan sa harapan ng Diyos, paggalang sa Diyos. Ibig sabihin ng paggalang po, yung hindi ka gagawa ng bagay na ikasasakit ng kalooban ng Diyos. Pangatlo, pagsunod sa Kanyang mga salita at pagkilala sa Diyos o sa banal na Diyos ng Israel. At dahil po sa Kanyang tinatawag nating success, bumagsak po siya. Kaya nga ang tawag din sa Kanya, kung siya po ang pinakamatalinong tao sa buong mundo, ang tawag po sa Kanya ng iba ay the world wisest fool. Ulitin ko po, the world wisest fool. So tingnan po natin yung pagbagsak ni Haring Solomon. At lahat po ng yan ay makikita po natin sa 1 Kings chapter 11. Unang bagay po ng dahilan ng pagbagsak ni Solomon, na in love si Solomon. Pansinin po natin sa chapter 11 na kung saan nag-leads into immorality. Sa chapter 11 verse 1 hanggang verse 10, sabi po dyan, umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. Bukod pa sa anak ni Paraon, nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonyo at Heteo. Ipinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita na mag-asawa sa mga banyagang ito. Huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan sapagkat tiyak na iniligaw nila kayo at di kayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sabi ni Yahweh, ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Ang asawa niyang mula sa lipin ng mga hari ay 700
At ang kanya namang mga asawang lingkod ay 300. Imagine po, yung pagkakamali ng tatay niya, inulit niya, mas masahol pa. No? Sabi nga, history repeats itself. Ako nung binabasa ko siya, isang bagay na napansin ko rito, yung sinabi roong nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Makikita po natin na yung pagbagsak, unang dahilan ng pagbagsak po ni Haring Solomon. Ano po? Emotion. Napakatalinong tao, pero pwede bang sabihin natin bobo? Bakit po? Alam naman niya na ipinagbabawal ng Diyos. At ang mga bansang binanggit po rito ay ang mga taong pinapuksa ng Diyos dahil sa karumal-dumal na gawain nila, lalo na sa pagsamba. Pero makita po natin na nahulog ang loob ni Solomon. Kaya po ingat din po tayo sa damdamin po natin. Hindi po masamang mahulog ang damdamin mo, ang damdamin ng isang tao sa isang tao kung tama. Normal po yan kung mayroong pagmamahalan at pareho kayong sabi natin free. Pero dito nahulog ang loob sa mga babaeng ito at hindi lang konti 1,000. Imagine, 1,000 ang asawa mo. Bago ka makapunta sa isang bahay, 3 taon. Ayon sa nabasa ko, ang kaya lang tanggapin o tandaan ang isip ng isang taong pangalan ay nasa 17 pangalan. Pag lumampas na sa 70, medyo mahirap ng tandaan. Ito, 1,000. Siguro pagpunta niya doon sa bahay ng kanyang asawa, kanyang kabit, sandali, ano nga ba pangalan mo? Bakit po? Yung damdamin. Yung damdamin na kung saan ay hindi niya na-control. Kaya po maraming bumabagsak sa damdamin Bakit po? Kapag sinunod mo ang damdamin, alam mo namang mali, kapahamakan ang mangyayari sa iyo. At ito ang pinagbawal ng Diyos sa mga Israelita. Na huwag makikisama o huwag mag-aasawa ng hindi nila kalay. Bakit? Ilalayo ka niyan sa direksyon ng Diyos na gusto ng Diyos na lakaran mo. Kaya kita mo, marami pong mga Kristiyano nakapag-asawa ng hindi Christian. Ngayon, nasaan na sila? Inilayo sila sa direksyon gusto ng Diyos na lakaran po ng kanyang mga anak. Sa immorality. Sabi po ng kasabihan, ang tagumpay ng isang lalaki, ang babae ang nasa likuran. At ang pagbagsak ng isang lalaki, babae ang nasa harapan. So makikita po natin ang dahilan ng pagbagsak ni Haring Solomon. Sinuway niya ang utos ng Diyos. Huwag kang mangangalunya. At ito po ang isang bagay na napakabigat na ginawa po niya. Pangalawa, ang nakakalungkot, ang sabi pa po rito, so pagsamba sa Diyos-Diyosan, ako iniisip ko, ganun ba siya kamangmang? Na kung saan nakita na niya ang kapangyarihan ng Diyos, ibinigay na ng Diyos ang lahat ng bagay na hinihiling niya. Naging matatag at matagumpay ang kanyang pamumuhay. Pero bakit siya sumamba sa mga Diyos-Diyosan? Ako iniisip ko, kausapin ka lang ng Diyos ng personal. Di ba yung direktang kausapin? Talaga tuwag-tuwa ka na, parang Lord, pwede mo na kukunin, nakausap na kita. Ito, 2 beses siyang kinausap ng Diyos. Kapag binasa po natin, 2 beses na kinausap ng Diyos na patatatagin at pagpapalain ng kanyang kaharian. Pero ang nakakalungkot, ang sabi po rito sa verse 4, na matanda na si Solomon, na hikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi lang siya sumamba. Sabi roon, hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba si Solomon kay Astarte, ang Diyos ng mga Sidonyo. Hindi lang isa kay Milcom, ang karumal-dumal na Diyos ng mga Amonita. Gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David na buong katapatang naglingkod kay Yahweh. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo si Solomon ng sambahan. Imagine, siya ang nagpagawa ng bahay-sambahan ni Yahweh. Ngayon, nagpagawa rin siya ng templo ng mga Diyos-Diyosan. Sabi ron, nagtayo si Solomon ng sambahan para kay Chemos
ang karuma-duma na Diyos ng mga Moab, at para kay Molek, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Pinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga altar, ang mga Diyos-Diyosan, ng lahat niyang mga asawang dayuhan. At ang mga ito'y nagsunog doon ng insenso at naghain ng mga handog. No? So dito po makikita natin, direktang paglapastangan sa kanyang banal na pangalan. Alam pa naman natin yung utos sa Exodus chapter 20. Huwag kang gagawa ng anumang larawan na inyanyuan na sa langit, nasa lupa, nasa dagat, nasa ibabaw man ng tubig. No? Kapag ginawa mo ito, sabi pa nga ng Diyos na parurusahan ko. No? Hanggang sa ika-4 na salinlahi ang iyong sambahayan. Napakabigat po na ginawa niya. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay direktang paglapastangan sa banal at makapangyarihang pangalan ng Diyos. Nakakalungkot isipin ng isang pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo ay sumamba sa isang Diyos-Diyosan, naging masahol pa sa isang taong mangmang. Bakit po? Imagine! Sinamba niya ang isang bagay na gawa lamang ng kamay ng mga taong ito. Sabi nga po, karumal-dumal, no? Hindi ko alam kung bakit binanggit ko yung word na karumal-dumal na Diyos-Diyosan. Ano kaya yung mga bagay na ginagawa ng mga taong ito? Bakit sinabi ng Diyos na karumal-dumal na pagsamba? So makikita po natin, pangangalo niya, ano pa po? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung pangatlo, makita po natin, kalos heart. Hindi na siya nakinig sa Diyos. Ang hirap pala ng matalino ring tao, no? Kahit sa Diyos hindi nakikinig na. Sabi po rito sa verse 9, nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na pakita sa kanya si Yahweh at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit, hindi niya sinunod si Yahweh. Siguro yung unang pagkakamali, pwede bang palampasin ng Diyos eh. Imagine, nakadalawang pakikipag-usap ang Diyos sa kanya ng direkta. Pero anong sinabi ng Bible? Hindi niya sinunod si Yahweh. Dito po, nakikita natin na naging matigas ang puso nitong si Haring Solomon. Diyos na mismo ang nakipag-usap sa kanya, na itigil niya ang kanyang maling ginagawa. Pero ano pong ginawa niya? Nagpatuloy pa rin siya. Hindi niya sinunod ang utos ng Diyos. Di ba, isa lang naman ang requirement ng Lord na hinihingi sa kanya para manatili siyang matatag at humaba ang kanyang buhay. Ano sabi ng Biblia? Kung mananatili kang tapat tulad ng iyong amang si David, no? Magpapatuloy ang iyong kaharian at magiging matatag. At alam natin na itong si Solomon ay hindi naging tapat, no? Naging matigas ang kanyang puso sa harapan ng Diyos. Kanina pinag-usapan po natin na ang ibig sabihin ng salitang Solomon ay peaceable. At ang pangalawa ay Jedediah, na ang ibig sabihin ay mahal ni Yahweh. Pangako ng Diyos, maging tapat ka lang sa akin, magiging mapayapa ang iyong paghahari. At walang anumang kaguluhan, walang anumang away o sabihin natin paglusob ng kaaway. Pero kung siya'y mananatiling tapat. Pero at dahil po ng kanyang buhay, nagkaroon po siya ng kaaway. Hindi natupad yung pangako ng Diyos sa kanya dahil sa kanyang pagiging masuwayin sa salita ng Diyos. Pag binasa po natin yung 1 Kings chapter 11 verse 23 hanggang sumusunod, meron po siya naging 3 kaaway sa panahon po ng kanyang paghahari. Ulitin ko ha, kaya pangalan niya Solomon, ibig sabihin, magiging payapa ang kanyang paghahari, no? Magiging panatag, matagumpay, pero at the end of his life, dahil po sa di niya pagsunod sa Diyos, nagkaroon siya ng mga kaaway. Makita po natin yan sa 1 Kings chapter 11 verse 23. May isa pang kaaway na ginamit si Yahweh laban kay Solomon, si Rezon na anak ni Eliada. Tumakas siya sa kanyang amo, si Hadadezer na hari ng Soba. Sa verse 14 and 15 po, meron din. Sabi pa rito, ipinahintulot ni Yahweh na magkaroon ng kaaway Solomon ang Edomitang si Hadad, buhat sa lipi ng mga hari ng Edom. So Edom, no? At si Rezon na ginawang hari ng Syria. Alam naman natin ang kwento niyan sa ang bansang Syria, sa umalipin sa bansang Israel. At ang hindi malilimutan na talagang naging, sabihin natin, mortal na kaaway ni Haring Solomon, mismo ang
kanyang trusted na tauhan. Sa verse 26 ng chapter 11, ang sabi roon, isa pa sa mga lumaban kay Solomon ay isa ring tauhan niya, si Jeroboam, na anak ng Efrateyong si Nebat na taga Sereda. Ang ina niya ay si Serua na isang biyuda. Ito ang kasaysayan ng kanyang pag-imagsik laban sa hari. Pinagagawa ni Solomon ang muog ng Milo at pinatatakpan ng mga butas sa pader ng lungsod ng Jerusalem. Si Jeroboam ay isang lalaking may kakayahan. Kaya't nang makita ito ni Solomon, inilagay niya itong tagapamahala ng lahat ng gawaing bayan sa lupain ng angkan ni Jose. Isang araw, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga Shilo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpupunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang pinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking pinili mula sa lahat ng lipi ng Israel. Ginawa ko ito sapagkat tinalikuran niya ako at naglingkod siya kay Astarte, ang Diyos ng mga Sidonyo, kay Chemos, ang Diyos ng Edom, at kay Molek, ang Diyos ng mga Amonita. Hindi siya namuhay ng ayon sa kalooban ko. Hindi niya ginawa ang gusto ko. At hindi niya sinunod ang aking mga utos at tuntunin. Hindi nga niya sinundan ang halimbawa ni David. Ngunit hindi ko alisin sa kanya ang mga kaharian habang siya'y nabubuhay. Pananatilihin ko siyang hari alang-alang kay David, ang aking lingkod na tumupad ng aking mga utos. Ngunit kukunin ko ang malaking bahagi ng kaharian mula sa kanyang anak, at ang 10 lipi ay ibibigay ko sa iyo. 1 lipi lamang ititira ko sa kanyang anak, sa gayon ang lingkod kong si David ay laging magkakaroon ng isang apo na maghahari sa Jerusalem, ang lungsod na pinili ko upang ako dooy sambahin. Ikaw nga ang maghahari sa Israel at ilalagay ko sa ilalim ng iyong pamamahala ang lahat ng lupang magugustuhan mo. Ito pang sabi niya, kung susundin mo ang lahat ng aking mga utos, kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung ang iyong mga gaway magiging kalugod-lugod sa aking paningin at susundin mo ang aking mga batas at tuntunin, gaya ng ginawa ni David na aking lingkod, ako'y isa sa iyo. Pananatilihin ko ang iyong angkan tulad ng ginawa ko kay David. Ibibigay ko sa iyo ang Israel. So hindi po special si David at hindi rin po special si Solomon. Ang requirement lamang po ng Lord, maging tapat ka lang. Tulad ng ginawa ko kay David, gagawin ko rin sa iyo yan. So, gagawin ko rin sa iyo. At ang sabi roon, at parurusahan ko ang mga anak at apo ni David ayon sa nararapat sa kanila. Gayunman, ito'y hindi panghabang panahon. Kung ating pong titingnan, isa lang din ang hinihiling ng Diyos kay Jeroboam. Gusto mo ba na maging tulad ng ginawa ko kay Haring David? Maging tapat ka lamang sa akin. No? At alam natin at the end, no? Natakot siya na mawala sa kanya ang kaharian. Kaya gumawa rin siya ng Diyos-Diyosan at sumamba rin ang mga tao. Gusto ko lang pong bigyan din dito sa ating pong pag-aaral. Pangako ng Diyos, maging payapa ang buhay ni Haring Solomon. Pero kapag ikaw ay tumalikod sa Diyos, masahol pa sa kaguluhan ng mararanasan. Bakit po? Dahil kay Haring Solomon, nahati ang United Kingdom. Ilan lang ang tinira sa kanya? Isang kaharian lang, isang lipi lang. At minsan po, saan napunta? Kay Jeroboam. Naging magulo ang kanyang buhay, may mga lumabas na mga kaaway. Kasi sabi ko ng Biblia, no? Niloob ng Diyos no? Pinahintulot ni Yahweh na magkaroon ng kaaway sa Solomon. Sabi po sa chapter 11 verse 14. Hindi lang isa, no? Kundi 3. At ito po ang naging dahilan, no? Ng isang buhay na puno ng kaguluhan. Ang hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Si Solomon po ay hindi naging tapat kay Yahweh. Hindi niya tinularan ang kanyang amang si David. Minsan nung binabasa ko siya, tanungan nga kami ni Alma, sabi ko, ano kaya pumasok sa isip ni Haring Solomon? Bakit hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David? So sa akin pong pag-aanalisa, pwede yung dahilan, lumaki kasi si Solomon na hindi nahirapan. Kaya napakadali sa kanya yung bumitaw sa Diyos.
Unlike si David, sinuong niya ang lahat ng panganib, sinuong niya ang lahat ng hirap. At sa bawat hirap na nararanasan niya, kumakapi siya sa Lord, nagtitiwala siya sapagkat wala siyang magagawa. Unlike ni Solomon, lahat ng kailangan niya, provided na. Minsan naisip ko, kailangan pa ba tayo lumanas ng matinding hirap, matinding parusa, para lamang tayo maging tapat sa Diyos at laging umaasa? Hindi ba maging sa panahon ng tagumpay, pagpapala, kapayapaan, kasayahan, dapat lamang tayo maging tapat dahil ang Diyos naman ang nagbibigay nito sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, the rise and fall of King Solomon. Ikaw, ano sa tingin mo ang magiging dahilan ng iyong pagtalikod? At naniniwala ko, tulad ni Haring Solomon, pinakausap tayo ng Diyos upang tayo ay tumalikod na sa mga maling ginagawa po natin. Dahil ang maling ginagawa natin ay pagpapahayag ng ating pong paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Na siyang dahilan kung bakit pinarusahan ng Diyos si Haring Solomon. Mga kapatid, alamin at bantayin po natin ang ating mga kahinaan sa ating mga buhay. Naniniwala po ako, lahat tayo may kahinaan. Hindi po pwedeng sabihin ng isang tao walang kahinaan. May limitasyon ng tao. Kaya tulad po ni Solomon, kung tayo po ay kinakausap ng Diyos na itigil na ang mga bagay na labag sa kanyang kalooban, upang tayo po ay hindi makaranas ng matinding parusa, bunga ng pagsuway sa kanyang kalooban. Ito po yung bagay na pinapaalala po sa atin ng Panginoon. Kaya kanya pong pagtagumpayin. Kaya niya pong ibigay ang mga bagay na hinihiling ng iyong puso. Kung magiging tapat ng po tayo sa Diyos, ibibigay niya yan. Sapagkat sinabi niya rin yan kay Jeroboam. Kung magiging tapat ka, tulad ng ginawa ko kay Haring David, gagawin ko rin sa iyo. At yun ang sinasabi sa atin ng Lord sa umaga sa hapon ito. Kung tayo po'y magiging tapat, ibibigay ng Diyos ang anuman ang nasa ng ating pong puso, ayon sa kanyang kalooban. Baik kung tayo po ay magiging matigas ang ulo, parusa ang mararanasan. At kung sakali man pong magulo ang buhay natin ngayon, bakit na rin yung panahon ng pagbubulay-bulay na, Lord, baka may nagawa akong isang kasalanan na hindi ko pinagsisisiyan, hindi ko tinatalikuran. Siguro kung si Haring Solomon, tulad ng ginawa ng tatay niya, nakagawa ng isang mabigat na kasalanan, nangalun niya at pumatay ng isang tao. Pero nagpakumbaba siya, tinanggap ng Diyos. Ito yung panahon ng pagbubulay-bulay ng ating pong mga sarili. Humarap tayo sa Diyos na bukas ang ating pong puso at pagkatao. Pasiyasa tayo. At hilingin natin na ilagay sa ating puso at isipan kung ano yung mga bagay na maaaring maging daan ng ating pagbulusok o pagbagsak. Tayo po isang galing manalangin. Amang banal, napakapalad po namin dahil ikaw ang aming Diyos na nangakong hindi kami iiwan, hindi pababayaan. Tulad po ni Haring Solomon, napakapalad po niya. Yung favor mo na ibinigay mo sa kanya dahil sa pagkakaroon ng karunungan na hiningi niya na siyang ibinigay mo, pagkilala ng kapakumbabaan, paggalang, pagsunod sa iyo at pagkilala sa iyong banal na pangalan. Amang banal, baka naisin din po ng bawat sasamin na magkaroon ng karunungan na bubuhat sa iyo. Karunungan magbibigay karangalan, kapurihan sa iyo pong banal na pangalan. Huwag mo pong tulutan na kami ay mamuhay na isang mangmang sa mundong ito. Tulad ng ginawa ni Haring Solomon. Salamat po. Pagpalain mo po patuloy ang aming pong mga buhay. At kung meron pang mga anak mo, Lord, na talagang struggle, Lord, sa kasalanan, bigyan mo po sila ng lakas at kapangyarihan na nagbubuhat sa iyo upang magawa po nila ang tamang desisyon upang magbalik loob sa iyo at gawin kung anong tama at nakalulunod sa iyo. Sa oras na ito, Lord, akin pong tinataas ang iyong mga anak na nakikinig at nanonood sa kanilang mga tahanan.
hinihiling ko po, Lord, ng kapayapaan ng puso at isipan ang maranasan ng bawat isa. Tulad po ni Haring Solomon, pinangako mo sa kanya na hanapin namin sa iyo ang nais ng aming buong puso at pagkakaloob na siyang ibinigay mo rin kay Solomon. Tulungan mo kami, Lord God, na patuloy kang bigyan ng karangalan sa pamamagitan ng isang buhay na lumalakad kung meron pong katapatan. Alam po namin na ang pagiging tapat ay hindi gawa ng tao. Ito'y gawa mo rin sa aming pong mga buhay. Kaya tulungan mo kami na maging tapat. Sapagkat sinabi mo sa aklat ng Pilipos chapter 2 verse 13 na ikaw ang nagbibigay ng pagnanasa at kakayahang may isang katuparan ng iyong kalooban. Pag-alabin mo po sa aming mga puso ang salita mong ito. Nagawin namin kung ano ang mga bagay na inilalagay mo sa aming puso. Sa oras na ito, akin din pong tinataas sa iyo ang bansang Pilipinas. Almost 200,000 ang infected po ng COVID cases. Ito. Hinihiling po namin sa pangalan ng Panginoong Hesus ang patuloy na pag-iingat mo po sa buhay ng bawat isa. Sa iyong mga anak at sa mga frontliners na patuloy na naglilingkod sa bayan. Samahan mo po sila. Lalo na po yung mga kapatid namin na naglilingkod po sa mga hospital. Hindi ko na po iisa-isahin ang kanilang mga pangalan. Salamat po sa kanilang buhay na talagang andoon yung panganib pero nagpapatuloy pa rin sila sa paglilingkod dahil sa sinumpang tungkulin. Ingatan mo po sila. Proteksyonan mo po sila ng iyong banal na lupa. At maranasan po nila ang favor na nagbubuhat po sa inyo. Salamat po. Patuloy mo po kaming katapuin. Patuloy mo po kaming kausapin sa pamamagitan po ng iba ng salita tulad ng ginawa mo kaya Solomon. Salamat po sa hapon ito. Nawang patuloy na kapayapaan, pagpapala, pangunguna at paghahari mo, maging pagtutuwid mo sa aming buhay ay amin pong maranasan. Papuri, pagsamba, pagluwalhati, tanging sa iyo po namin ang may binabalik. Salamat po. To you, we give back all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon at patuloy na maranasan po natin ang pagsama at pangunguna ng Diyos sa ating pong mga buhay. God bless po sa ating lahat.